bibitiwan yan, mahalaga yung kaligtasan na yan. O yun yung sisirain. Ito po, yung kasunod natin tinatalakay, facing unbelievers' death. Paano haharapin? Sana ba ako? Baka tayo ay mahuli sa oras. Tayo ay, diba? How will we face death given this consequence? Yung mga namatay, may consequence ba? Pag pumunta sa Jollibee at umorder ka, order nga po ng Chicken Joy, anong ibibigay sa iyo? Siyempre Chicken Joy, yun ang in-order mo eh. That is the consequence of sin. Kung ano yung ginawa mong kasalanan, may consequence yun. Andiyan mo ba kayo? Ay, pinatawad na ako, Pastor. Ganun ba? Pwede antayin mo na lang yung order mo. Ang ginawa mo. Yung iyong consequence mo. May meron yan. Meron hindi pwede mo lang. Yun po yun. Death of unbelievers, yung kamatayan ng mga hindi mananampalata, nanay natin, tatay natin, kapatid natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, kakilala, di kakilala. Isa lang ang paraan para ihanda natin ang ating sarili para sa kanilang pag-alis. Sino may responsibilidad? Kayo at ako. Amen? Ang mayroong responsibilidad sa kanila. Ano ang ating dapat na gawin? And that is, ihanda natin sila to face God. Diba? Para hirapin ang Diyos. It is the only way. Ihanda mo siya habang buhay ka pa. Tulad nito, nakapaghanda ito. Why? Kayo po nakakaalam at alam ko rin, nakapaghanda siya before na humarap siya sa kamatayan. Yan ang tungkulin natin lahat. Pastor, leaders, tayo mga believers, ihanda ang ating mga mahal sa buhay. Pagharap sa kamatayan bago dumating yung punto na yan. Hindi po ba? Gumawa tayo ng paraan kapag may sakit ang ating mga mahal sa buhay, ang mga mahal natin sa buhay, dinudugtungan natin yung kanilang buhay. Amen. Sa pamamagitan ng technology, katulad ng ginawa natin kay Stereoli, that is, tama naman gawin yun. Bakit? Ang mahalaga, ginawa mo yung magagawa mo habang buhay pa siya. Amen. Ito yan. Mamaya, yung effect ng tinatawag na ito. Dinadugtungan natin ang technology ng mga gamot kung ano-ano. But no matter what technology can do, darating pa rin ang panahon na mamatay pa rin sila. Mamamatay sila. Kahit anong dugtong ng tao. Isa lang makapagbibigay noon. Amen? Palapakan natin si Lord. Sila nga makapagbibigay. Hallelujah. Buhay sa tao. Sabi ni David, ang buhay ng tao sa Psalm chapter 90, verse 7 to 8. Sabi ron, maabot na ng 70 to 80. Kaya magpasalamat ka kung ka ng 80. Pero meron namang maabot na katulad nung kay Pastor Alina, kay Delusari. Nag-aral din sa Force School rin eh. Pastor Dani. Yung Force School sa Pirgo. Yung nanay noon namatay sa edad na 100 years and 4 months. Ako po ang nagpalibing. Ako ang dala sa San Joaquin. Ginamit doon. May picture kami niyan. Binigyan ng pin. Ganti yan eh. Ako lang para to sa mga magsisenyor dito. Napansenyor dito. Kundi kami lang yata. Alam niyo yun, inaantay niya yung 100. Inalagaan ni Pastor Alina. Habang inalagaan ni Pastor Alina yung Rosario, ang Forest Square Pilmo noon. Sabi, anak, nakuha mo na ba? Nalakad mo na ba yung aking ibibigay ni John? Si John ang mayor. Opo, nilakad ko na nanay, sabi ron niya. Kumakain siya. Nanay, lumabas na po, after 4 months, yung iyo kung kasi 100 years na eh. Lumabas na po yung iyong application natin, yung 100,000 po ninyo nandito na, sa senior citizen. Hindi na siya kumain, that time. After 3 days, namatay na po si nanay. Galing! Di ba? Nakakatuwa, no? Na kahit na gano'n yung paghihirap ng isang anak, kayong mga anak din ako eh. Mahalin ninyo inyong mga magulang. Huwag kayong sasagot. Huwag kayong tumingin sa akin, huwag kayong sasagot sa inyong mga magulang. Mahalin ninyo yan. Double honor your parents, lalo na kung siya pastor. Respect. The word is respect. Double honor your parents. Pag kayo may mga anak na Suwael, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong matang ina. Ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa, ibig sabihin gaganda ang buhay mo, at lalawig hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Pag ginawa mo yan. Respect. The word respect. Pag inyong pinag-aralan mabuti yan, double honor your parent, lalo na kung siya ay pastor. Sige, palapakan natin yung mga pastor dito. Diba? Hallelujah! At kahit hindi siya pastor, yun ang tinuturo
puno dyan. Basta magulang mo yan, huwag mong sasagutin yan. Nang pabalang-balang. Namatay ang nanay ko sa edad na 87 years old. Pinagpala ko ng Diyos, bakit? Hindi ko man lang siya nasagot kahit minsan. To God be the glory. Ang mga kapatid ko, grabe. Kung sakutin siya. Yung iba, may mga pangalan na, namatay na rin, mas maaga. Pastor din yun, permanent. Lumaban sa magulang. Salamat sa Diyos, isa po akong anak, 63 years old, hindi po ako nagkasakit because ngayon ko lang na-realize yun. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 niya. Na unang utos sa may kalakip na pangako, ikaw ay giginhawa. Lalabig ang iyong buhay sa lupa. Hindi ba maginhawa yung ako isang pastor, isang na pagkatiwalaan ng mga kapwa pastor? Isang malaking blessing po yun. Oh, mula pa nung ako maging chairman sa Makati Pastor, alam mo naman pamunuan yung mga yun, iba-iba di ba? Anyways, blessing po ng Lord yan because ang una ko nakita, minahal ko ang aking magulang at iginalang. Kayong mga anak, tutandaan ninyo, hindi ito kasama sa aking pangangaral, pero habang buhay pa sila, gawin ninyo yung gusto nila. Amen? Salamat sa Diyos. Tahimik kayo. Dahil maganda, di ba? Pabor sa lahat ng magulang, mahalin ninyo sila. Habang sila buhay pa, papatay na iyak-iyak kayo. Sorry. May lahat naman tayo nagkukulang. Hindi pa ba tayo? Hallelujah. Kaya yun ang isa sa pinagpapasalamat ko. 63 years old na ako, hindi pa ako ng hospital. Nakakatuwa yan, di ba? Pero may maintenance. Babae. Bakit? May tatlong mahalagang bagay ang tao eh. Ang katawan, meron yung medical science, eh hindi naman tayo extreme na, ako ka na uminom ng ano. Marami natin kilalang pastor. Milo Principe, Dr. Mel Gabriel, talagang may mga, ano yan, may mga hospital yan, pero hindi na uminom. Kaya ano nangyari? Patay din sila. Hindi nga, walang meron. Kasi, alam mo, gamitin naman natin wisdom. Without wisdom, people perish. Di ba? Alam natin yan. My people are perishing because of the lack of wisdom. My people are perishing because of the lack of knowledge. My people are perished because of the lack of knowledge. Kaya kailangan gamitin natin yun. Ano pa ba kayo? Ang alam natin, nagpapagaling talagang totoo si Christ. Pero ginagamit din po yan mga doctor, medical science, doon sa mga hindi talagang ganun ang pananampalataya. Okay, Sister Yuli, balikan natin. Facing unbelievers. Nandun na po tayo sa believers. Okay, kuhain po natin yan. But are you ready? Yan po ang tanong. Doon na po tayo. Papunta na po tayo sa tinatawag na pag ang isang unbeliever rather, ay namatay, double po ang iyong tawag dito, pagdaramdam. Bakit? Alam mo kung saan siya pupunta. Lalo kung Christian siya. Pero kung siya ay believers, alam natin, ano yan, mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, makaka-move na tayo. Naniwala ba kayo? Kaya gawin po din nyo yan, ha? With dignity. Huwag yung may nakikita tayo naglulupasay kung ano-ano na ang sinasabi. Lahat-lahat. Ayan. Magiging mabigat sa ating kalooban ang namatay na isang tao kung hindi siya ligtas. Amen po ba? Kung minsan nga, ligtas na nga, ay masama pa rin ang ating loob eh. Ligtas na yun. Kung minsan, meron tayong mga kalungkutan, dinadala, lalo na po kung hindi siya ligtas. Nandiyan po ba tayo? Yung namatay siya. Salamat sa Lord. Bago namatay si Terioli, tinatalakay natin. Kumusta ang nanay mo? Kayo po ang kukumustahin ko. Nanay mo, tatay mo, anak mo, asawa mo, manugang mo, biyanan mo. Kumusta yung mga kaibigan mo? Yung mga kaibigan, they are ready to die? Kayo ang tatanungin ko mga Christian? Ready ba sila na mamatay? Yung mga kamag-anak nyo, mamahalin nyo sa buhay, mga kaibigan, lahat-lahat. Yan ang mission ninyo ngayon sa lupa, kung bakit nagmimensahe si God sa pamagitan ng kamatayan ni Terioli. Kanina ko pa narinig yung hindi aksidente, talagang hindi. Kasi nakatakda, it is appointed on man. Nakatakda po yan. Amen? Aba, teka, sabi nung iba, ako muna ay mag-uumpisa na mag-aral na salita ng Diyos, but death, remember, happens every time. Kung mag-aaral ko pala ng salita ng Diyos ngayon at nagsisir na kami sa inyo, kami yung mga pastor, pakinggan mo na yan, paniwalaan mo na yan, buksan mo ang Bible, kaya dapat tiyak natin ang kaligtasan natin pag tayo namatay ay natay. Amen po ba? Narinig po ba niyo mga puntos nito? Ito naman po yung isa, facing at the believer's death. Paano haharap ang mananampalataya? How can we face death and believers of believers? Paano natin ihahanda ang ating sarili? Kayo at ako na humarap sa kamatayan ng isang mahal sa buhay.
By helping him of her gathering the treasures of heaven, it is the only way. Yan po ang talagang tama na daan. We can face this reality. Haharap tayo, realidad po yan. We can avoid it. It shall happen. It shall happen. But only way, caution to shock that comes to us and believer, the pain, yung pong sakit na pinag-aaralan natin kanina, is to help the believers prepare. Believers po ito, paano natin sila tutulungan? Kaya tayo nandito ngayon, pagmiminsahe, one of the tulong, while here or she is still alive, to gather and treasure to heaven. Turuan sila na malaman nila ang kayamanan sa langit. Hindi naman kayamanan lang dito ay yung tinatawag na may pera ka, may mga bahay ka, may mga sasakyan. No, hindi yan ang pinag-usapan yan. Ang totoong kayamanan sa langit, yung may asawa ka na matino, ay kayamanan sa langit eh. Nagmana ka na. Diba? Di how much more, yung ikaw ay mayroong kaligtasan at minana sa Lord bago ka mamatay. Turuan sila, i-train sila, tulungan siya, bigyan ng pagkakataon na papaglingkuran ng Panginoon. Yung po ang treasures papunta sa langit para ang humaharap siya sa Panginoon. Para pag humarap siya sa Panginoon, may magagalak siya dahil may nagawa siya para sa kaharian ng Diyos. Consider yun, partner ng church na ito, partner ni Pastor Lee, partner ng chosen namin, ng church namin, partner ng Foursquare, ng mga naroon siya, siyempre nasabi natin partner. Pag ikaw ay matapat na nabibigyan ng tithes and offering sa church, dala pala pati yung offering dito, hindi ko mo tinalain na yun eh. Oh, kasi isa yun sa mga mabibigat na sundin. Sa ngayon, natutuwa ako, yung tinanim ko nung nakaraan, 30 taon na nakaraan, kung mag-tithes ngayon, 81,000 per month. God, hindi ako nagpapayaman sa church. Gumaganda ang simbahan. Natutulungan yung mga senior citizen, lahat ng senior citizen namin. May mga love gift po yan for the glory of God. Hindi ko sinasabi senior citizen dito bumaba doon. Hindi, dito na kayo. Hindi ako nangangagaw ng membro. Ba? Tinutulungan kayo para ngayon pa lang ihanda niyo. Paghanda rin yan kasi o di ba malaki ba ang kinalaman ng pagtatides? Opo, malaki ang kinalaman ng pagtatides sa kaligtasan ng tao. Alam pa ninyo yan? Sabi ng ibang mga ngaral, ganito, baliktad. Kasi pag ikaw ay magnanakaw, hindi ka mapasok sa langit, ganito po yan. Hindi po yan ang tinuturo ko. Pag ikaw ay Kristiyanong totoo, bago ka makapagbigay ng tithes, ito yan. Totoo ka ng Kristiyanong anak ng Diyos. Kaya yan ay nagagawa mo. Ligtas ka na. Hindi para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan ng iba yun, para itulong sa church. Pero ligtas ka na, kaya ginagawa mo yan. Amen? Hindi mo gagawin yan, hindi ko paligtas. Wala nakagagawa nun. Kasi si Satanas ayaw na maligtas ang tao. Alam natin yun. Pero kung masabi natin, hindi, magnanakaw. Masabi magnanakaw, hayaan mo si Lord. Sabi ng Bible eh. Ika, pastor, magnanakaw. Nung dumating ang Panginoon doon kay, sino yung panda? Kilala niyo eh. Si Sakeo. Dumating sa bahay na ito, ang kaligtasan. Pero malaki pa lang laman yan, ang pagbibigay. Kasi ipabalik niyo, kung may nadaya ako, malaki pa lang. Ba't ako nagturo ng tithes dito? Siyempre sa church eh. Yan ang iniwan stereoli sa inyo. Paunlarin ninyo. Amen? Natutuwa ako sa nagtatanong ng mga kasamahan. Sabi ni Pastor Lee. Sabi niya, ano may tutulong natin sa inyo? Ayan ang tanong maganda. Malaki ang magagawa nila para lumawak ang gawain. Yan ang sagot yan. Now, turuan para sila ay humarap sa Diyos na may kagalakan. Ito po yung isa. Believers. Those left behind. Katulad niya. Kung mawala na sila. What is the effect of death on those left behind? Ano ang epekto nito? Sa mga naiwan, maraming klaseng naiwan. Tandaan niyo yung sinasabi ko, pointers by pointers, nalang tayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga naiwan na mayroong pagmamahal, mayroong naiwan na mayroong pagmamalasakit. Makinig kayo. Sino sa inyo rito yung namatay? Sister Yuli na may pagmamahal at may pagmamalasakit. Yan ang pinag-uusapan ngayon dito natin. Bago tayo mag-i-end. Left those behind. What is the effect of death on those left behind? Sa mga naiwan. Ulitin ko lang yun. Maraming klaseng naiwan. Ang pinag-uusapan po rito yung mga naiwan na may pagmamahal, may naiwan na may pagmamalasakit. Ito yung nangyayari sa kanila. First of all, sadness, natural po yan. Kung kayo malungkot, natural po yan. Tuturo ko sa inyo. Another effect could be the weakness. Magkakaroon ka ng
kalungkutan, kahinaan. At the part loved ones was supporting those. Yung mga sumusuporta sa atin, kung tayo ay namatay, ang ating inaasahan, umaasa tayo sa Kanya. Pag siya ay tumutulong, hindi na tayo tinatawag na dapat na malungkot kung tutuusin. Kaya lang, malulungkot ka dahil umaasa ka sa isang tao. Magkaroon po tayo ng kahinaan. Kalungkutan, kahinaan, natural po yun as human being. Magkaroon po tayo ng weakness. At totoo po yan. Sino bang wala niyan? Mawalan tayo ng supporter, mawalan tayo ng sinasandalan. Ano pa ang magiging epekto nito, kamatayan ito? Sa mga naiwan, pagsisisi, remorse, kung meron tayong atraso, doon sa namatay, kapag hindi natin na ibigay ang dapat nating ibigay, kaya nga sabi ko kayo na sa aking apo, 10-10. Kasi kahit malaki po ang aming ano niya nung siya po ay nasa hospital nung batang-bata siya, si Pastor nila. Pastor, operahan, i-injeksyonan ng hindi maganda ang aking anak. 4 na taon kasi gano'n. Pagkamay. Oo, 4. Alam mo, kahit ano pa ginagawa ko, takbo ako sa hospital, sa Itza, ano bang pangalan mo? Pulimedic Hospital. Bago po sinaksak yung kung kung titingnan mo kamatayan, nag-pray kami. To God be the glory. Mr. Tendem, ito yung titig sa akin. Lolo Bishop. Parang natatats ako. Parang hindi niya makalimutan. Hindi man niya, tinuro na Diyos sa kanya. Yung nangyari na 4 na taon pa lamang siya. Kaya, to God be the glory, nagagamit pa rin siya sa akin ng Panginoon. Hindi ko rin makalimutan ang pamilya ito. Baka ako'y maiyak pa, tutuloy ko na lang ito. Oo, sige. Habang namatay, at mayroong kasama ng loob, doon sa namatay, kaya minsan naturuan ko para hindi ka umiyak, paano mabisap hindi iyak pag may namatay? Isipin mo yung lahat ng masasama niyang ginawa sa iyo. Joke ko lang sa kanya yun. Pero yun ang inaano ko dahil, biglaan akong tinanong, paano raw, pwede ka bang hindi malungkot na may namatay? Sabi ko na lang, isipin mo na lang, may ginawa sa iyo siyang masama. Yun na lang isipin mo, para hindi ka umiyak. Kung ano man, kontrahin mo. Hindi lahat eh. Maraming ginawa, Sister Yuli, at ang iba natin mga mahal sa buhay, kaysa masamang ginawa. Amen po ba? Totoo yan. Oo. Ay, tingnan niyo ang sinasabi rin po rito. Ano ang epekto nito sa atin? Regret, yung pagsisisi, remorse, kung meron kang atraso doon sa namatay, kapag hindi natin naibigay, halimbawa mga anak kayo, hindi naibigay sa inyong magulang, sa inyong mga mahal sa buhay, o kapatid kayo, halimbawa lang, na ating minamahal, dapat minahal natin, o kaya binigyan, anong maging epekto sa kamatayan niya? Regrets and remorse. Yun ang nangyayari. Malinaw po ba yun sa inyo? Natuturo ba natin yung tama? How are we going to handle this? Believers, ito po tayo yan. And non-believers naman, nagkakaroon ka ng kalungkutan, how are Christian to face death? Paano itong mga Kristiyano ito lumarap sa tinatawag na kamatayan? First of all, ulitin natin, you don't have to be Superman and Superwoman when you face death. Hindi ka Superwoman at saka Superman. Para hindi ka umiyak. Ay naku, mga kapatid, imposible yun. Kasama yung emosyon sa binigay ng Diyos. Take your sadness. Ito po yung pinapayo ko gabi. Ako nagluluwa kaya ako yung natuloy. Nalalapas na rin yun. Natural. Okay. Take your sadness, makinig po kayo, as natural human response. Hindi namin pinagbabawal ng umiyak kayo. May kapatid kami, Pastor, Santa Cruz yun, dami. Sabi matapang yun eh. Ibigan ko yung press. Huwag kayong iiyak. Kung kayo iiyak doon sa taas, naku, sabi na sa akin, Bisa, pagkaraan ng 1 linggo, hindi ko alam ako, naglulupasay. Kilala ni Pastor Lian. Siyempre, in fairness naman, kung babanggitin ko pa sa inyo, si Pastor na malapit sa akin. Kaya, ito yan. First of, kinakailangan. Hindi ka naman Superman, hindi ka naman Superwoman. Pag namatay yung malsawa, take your sadness. Tinuturo ko po sa inyo as natural response. Natural response po yan. Even the capacity of being sad. Tandaan po natin, God-given kasama yan sa mga emosyon na nasa atin na binigay ng Diyos. Death with it, accept it. And if you have to be lonely, then lonely. Just don't bury yourself
and extreme loneliness. Huwag mo pipigilin yan. Do not deny loneliness. Na dahil Christian ka, you have to put up a brave front dito sa harap para kang hindi ka tinatablan. Katulad ng anak ko, namamatay asawa ko noon. Ano yan? Hindi umiyak yan. Kasi ang ginawa niya ay abogado, kaya masyado siyang kahit mamamatay na, napatay nila ng nanay niya, hindi marami iyak. Pero after, masama kasi umiyak na, no? Pero naiiyak ako. Siyempre, doon ako naawa sa anak ko. After 2 weeks, 1 month, nagsusulat na siya sa kisa. Sa kisame. Bata pa siya. 13 years old. Mamatay ang aking misis. Yung aking kasama ngayon, yan po yung dating girlfriend ko para matawa naman kayo ng konti. Girlfriend ko po yan, that was way back 1972. 73 nag-asawa siya. Kababayan ko sa kababata ko, sa kapitbahay ko siya. Mahal ko yan. Pero mo yan, 42 years without communication. Kinasal kami ni Brother Eddie. Last 2015. 60 siya, 59 ako. Kasi masama sa isang pastor na magpakasal. Hindi magpakasal. Totoo yan. Yun po yung tinatawag yung bigyan ko ng konting brother din testimony. Baka kasi may sipar mag-asawa later on. Pero hindi muna. Huminga ka muna. Palibasa, mahal na mahal ko talaga yan. Namatay. Yung asawa ko, 8 taon na namatay. Siyempre, ayaw ko namang, to be honest lang, marami kasi nagkakagusto. No, hindi nyo. Maraming manlukso. Kung magkasala ka, napakahirap ng pastor ka, tapos laglag ka doon sa bagay na yun. Pero mga nakita rin sa amin, yung kampas ng motor doon. Pagbata mo sa kawayanan eh. Naku, pastor, mantik na. Kita mo yun. Kung ikaw ay maayos ang di ba? Hindi naman siya nahulog siguro dahil hindi siya sumakay. Kasi pag sumakay ka sa kabayo, sa kalabaw, nahuhulog talaga. Ay, nag-gets ba rin yun? Ayun, asawa ko, nakita kami 42 years without communication. Nabalo rin siya. Nagpakasal kami. Salamat kay God. Diba? Binigyan niya ako ng partner, na mabait, maganda, at mahal sa buhay ng bata pa ako. Siyempre, hindi maalis yung kanyang mga anak. 8 anak niya, 4 sa akin. Hindi kami 12 disipulo. Oo. Di ba? Dalawa pa lang yung anak kong pastor. Pero sa kanya, dinidisciple namin. So, ako ganda glory, pinagpala sila, ginawang milyonaryo pa yung mga anak. Ito ay nagsiniset ko lang, hindi para ito yung kasi milyonaryo sa lupa. 4 sa anak niya. And anyways, supportado siya. Kaya kahit may mga pira-pira kaming hindi nagagamit, lahat ng, hindi man maluho yan, lahat ng gusto lang niya, nabibigay. Ganun lang po ang buhay ng isang Pero hindi, balikan natin ito, yung epekto nito sa ating mga mananampalataya. Naisingit ko lang sa inyo, dahil kasal kami yan, at pasal kayo, kilala ng mga kapitbahay ng Pastor Lian, Kabuyog, sa Torrijos. Okay. Mahimuti na yun, para hindi ako niya, hindi mo lang banggit yung ating, hindi naman niya sinapabanggit yan, ayaw nga niya eh. Okay, huwag kang malungkot, do not deny your loneliness, huwag mong ikapagkait, o tinatago mo yung iyong tinatawag na kalungkutan pag may namatay ka. Dapat na makita yan. Yung sadness mo, ipakita mo. Pero, ito yan. If you have to be sad, be sad. But, handle your sadness with dignity, with wisdom. Kasi may nakita kami, naglulupasan. Siyempre, nawala siya ng damit. Yung sabi yung kapatid, ate, tayak din yung kapatid niya, inaturo yung ate niya. Hindi ko na lang yun, kasi naglulupasay doon sa paanan ng ataon. Halos gibain yung ataon sobra. Ako naman ganun. So, anyways, sa mga namatayan, masakit. Sabi nito, kaya andyan na yan. Yan ang ating yan. Never deny sadness because the more, ito po yung sasabi kanina, you deny it, the more the wounds, yung pong sugat and sadness will delay its healing. Nakuha nyo? Madidelay yung iyong pagaling. Amen? Anak ko, malapit na pala ako. Anyways, sige. At magtatapos na tayo maya-maya. At least may nakukuha po ba kayong aral, kayo pong mga naiwanan? Amen? At tayo po lahat.
dumating sa atin yan tayo mga Christian. Okay, somebody died with, ano yan? Be sad all a day. Sa buong maghapon. For a month, and then get on with your life filled with sadness, and then let the Lord heal you. Kayo'y pagagalingin ng Diyos yan. Diyos ang inyong asahan. Magkaroon kayo na tinatawag na araw-araw yung inyong ginagawa na devotion. Gawin ninyo yan. Hello? Gawin ninyo yan. At pag ginawa ninyo yan, the Lord will heal you. Yung inyong kalungkutan. Marami kong minsan are trying to put a brave from the front. Okay. Unless, of course, the grace that was given them is too much. You go to the funeral. You know, pag pupunta ka sa mga funeraria, they are always smile, di ba? Kahit tayo nga mga Christian mamaya yan. Sabihin nyo, picture muna. Smile. Pero mo may patay ka, smile ka. Ganyan ang mga Pilipino. Oo. May patay, smile. Kasi nagpapapicture. Picture. Selfie. Pag may patay. Mga kapatid, mamaya maiwasan ninyo yan. Sabihin nyo, aba, tuwan-tuwa pa ito, namatay yung ate niya. Aba, tuwan-tuwa pa ito, namatay yung mama niya. Aba, tuwan-tuwa siya, namatay yung kapitbahay. Ay, huwag kayong tatawa. Hindi naman kayo pinatawagan. Kaya, nasa ayos lang. Ilagay lang sa tama. Pinakukuha ba kayo? Oo, ganoon lang. At saka yung ating naka-video na yan, alam na ninyo kung saan ninyo yung baka na yan. Huwag ninyong i-focus para sabihin, hindi naman sumusunod sa ganito yan. Kasi yung mga tao, si Satanas mapanghanap ng mali. Ano ba kayo? Do not deny your humanity, but sadness must be under the control of the Holy Spirit. Nasabi ito. But sadness must be under the control of the Holy Spirit. Amen? Yung ating kalungkutan. Ecclesiastes chapter 3, yung intro po na ating binasa kanina, na ating pong binanggit, maliban to sa Hebrews chapter 9, for everything there is a time under heaven, and then the verse 4, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. So that ito po yan. Mararamdaman ng mga Kristiyano. Abnormal po ang isang Kristiyanong hindi makaramdam ng pagkalungkot pag may namatay. Nasabi ko po sa inyo. Yung yumao, nalulungkot pa rin. Yumao, tayo po. Feel bad about because it is the part of being human. Yung po lang yun. Sa Revelation, sa Matthew chapter 11 verse 28, ano po sabi ng banal na kasulatan? Come unto me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Lord, kayong mga nabibigat at napasanin, kayo pagpapahingin. Ito ba yung mensahe ng Lord para sa atin lahat ng mga namatayan? Weakness, paano nangyayari? Papabiyawan ko na lang ito bago magwakas. What about weakness? Ano po yung ating kahinaan? How do we face weakness? First, prepare and equip yourself so that you don't have to be totally and overly dependent on one person. Yung ating tinatawag na kahinaan. Kung minsan, may mga pagkamatay, hindi mo alam kung ano ang iniiyak-iyak. Alam ba ninyo yun? Sa mga namatayan, hindi mo alam kung ano iniiyak-iyak yung tao ito, sobra-sobra. Dahil ba, nalulungkot siya dahil nawala yung susuporta? O kung minsan ay magkasama na yun, di ba? The Lord is our supporter. Nandiyan pa po ka tayo? Wala na stereoli. Kayong mga sinusuportahan, nakakayaman kami ni sister kanina dahil si Clarence at saka yung isang bata habang nasa abroad sila at hanggang ngayon ay alaga ni Sister Yoli. So, kahit ako, bipil ko ang iyak ng Sister Lorna kanina dahil totoo yun. Pero wag, nandun na yan. Kinuha ng Lord, maganda ka. Kasi, bahagi yun ng mga anak mo sa paglaki nila. Talagang malungkot, nawala na. At yung iba yata, hindi ko yata sinasabi. Kayo sa bata, hindi pa sasasin ko pa rin sinasabi sa tatay. Napatay na sa Rio. Tatay na 87 years old, nasa province. Kausap ko ito sa kanila. So, nakakalungkot, di ba? Dahil iniingatan natin yung kanilang sitwasyon at kalusugan. Tama naman po yun. Pero kailangan ipaalam din natin sa kanya. Sabi, huwag kang mabibigla. Kinig kayo. Kasi patay na. Eh, paano hindi mabibigla? Sinabi mo.
Imposible, huwag itong mabibigla. Eh, yun pala, parang ayaw lang niyang biglain na sabihin. Eh, ipapaalam din pala. Ang bihira. Hindi ba mabibigla yun? Kaya, ingatan din natin yan. Kung paano natin sila ipapaalam sa kanila na wala na ang ating kapatid. Kay tatay, sa bata. Yan. May aral ba tayo? Kayo ang mag-manage at mag-control ng lahat. Amen? So that is 10 o'clock na. At ako po ay yung ating tinatawag na bibigyan na tayo ng conclusion. Tanggapin natin. Isa yun. Umasa tayo sa Diyos. Pag mawala yan. Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him. I-acknowledge mo si God. And He shall direct your path. Hindi lang kayo ang nakaranas ng may namatay. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na binigay sa bawat tao na hindi ninyo kayang mapagtagumpayan. Doon sa susunod na talata, sa verse na yun, nakalagay doon, tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. May kasunod pa yun. Pagdating ng pagsubok, subalit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ninyo. Iyon. Sino ang bibigyan ng lakas ng loob? Diyos. Ang Diyos na tapat sa atin. Hindi lang kayo ang nakaranas niyan. Nakatin na kayo ng mga namatayan. Salamat nga dahil naging Christian si Teryuri. Magpasalamat kayo na siya po'y nasa piling na ng Panginoon. Amen? Sige po. Tumayo po tayo lahat. Tatawag po natin ang mga kapatid. Immediately.